na uhukayin mo yung tatay at itatapon mo sa West Philippine Sea. Ako po isang nasaktan bilang anak. Senator Amy Marcos, sinabi sa tatay ko yun, palagay ko, hindi na po kami pwedeng magkita at mag-usap sa panahon na yun. Sasabihin ko, ibang klase na to, ibang usapan na to. So, sana po walang ganyang usapan. Na uhukayin mo yung tatay at itatapon mo sa West Philippine Sea. Ako po isang nasaktan bilang anak. Senator Amy Marcos, sinabi sa tatay ko yun, palagay ko, hindi na po kami pwedeng magkita at mag-usap sa panahon na yun. Sasabihin ko, ibang klase na to, ibang usapan na to. So, sana po walang ganyang usapan. At yung ganyang naririnig kong mga salita, salita pag umiinom sa kanto, sa barangay, paglasing na, biruan lang yun, di ba? Pero walang ganyan, pero wala pong ganyan. Medyo, ako po, honestly, after yung press conference niya, meron po, nasa palasyo po ako, birthday po ni E.S. Bersamin. Pero gusto kong sabihin sa presidente, pero hindi ko po nasabi. Kasi baka ayaw po yung marinig yun. Pero deep inside in my heart, ako po talaga nasaktan doon sa sinabi niya. Because I'm also, anak po ako eh. Hindi na po ako makakakita ng tatay. Isa lang po ang tatay ko. Tapos sasabihin po sa tatay ko yun, uhukayin niya at itatapon niya. Ay, palagay ko napakasakit po nun. So bilang isang Kristiyano, bilang isang batang pinalaki sa maayos, palagay ko foul po yun. Salamat po. Masakit po yung mga ganitong klaseng salita na hindi naman po dapat nasabihin na nanggaling sa isang opisyal ng ating bansa. Siyempre galit eh. Kung ano-ano na iisip kasi galit. Kasi I think masyado namang pin-prosecute kaya nagagalit. So, naging mga pahayag ni Vice President Sara Duterte last Friday against the administration. Actually, nag-worry ako sa kanya, kay Vice President. Sa tingin ko, she needs to talk to some professionals and maybe some close friends and family para mailabas niya yung yung mga nasa damdamin at nasa isip niya. Mahirap yun eh. Mahirap anong tawag mo doon? O hindi mo i-share. So, yun lang po ang masasabi ko. Sana may mga close friends siya and family na nakikinig and ma-advisean siya na meron siya mga sessions na ilalabas niya yung mga damdamin na ganun. Bakit, sir? Bakit ganun ang advice niyo? Hindi siya usual eh. Yung mga nasabi niya, hindi usual po yun. At saka hindi rin yung na-verbalize niya yung naisip niya. Pero yung naisip niya, hindi usual eh. So, siguro kailangan meron siyang makausap na mas madunong sa atin. Hindi usual na abnormal? Hindi sa usual eh. Sabihin ko na lang strange. So ano yung matindi yung galit niya? Hindi ko nga alam. Kaya kailangan niya may kausap siya na mas madunong pa sa akin. Kasi abogado naman ako. Baka ibang field ang kailangan kausap ni VP. But of course, family can also help. So, dapat may close family, friends, relatives kausapin. Or professional or doctor? Or professional, yeah. Sige. May danger ba yun sa government natin? O lagi na ganito yung situation na magkalaban ng Vice President at ng President? Hindi ako nakatingin ako sa positive ha. Mabuti nga itong ganito ka attentive to detail ang ating Vice President and willing to criticize the administration kasi nagkakaroon tayo ngayon ng check and balance. At least may check. Merong isang tao dyan na inaanunsyo niya sa buong bansa at sa buong mundo na andyan siya to check the administration. So that's a welcome development sa isang demokrasya that there is someone, some party, some group checking the administration. Pero sir, parang sinasabi pinagkakalinya ng Vice President is
yung investigation sa kanyang paggamit ng confidential fund. To which, sir, going to our press conference niya, Wala siya. Kaya hindi mo nga malink eh. Hindi mo nga malink yung dalawa. So, sana tinanong ninyo siya. If you were there sa press con, ano naman masasabi niya doon sa House hearings about the expenditures of the department, no? Department of Education, while she was the secretary. Sana tinanong siya para nabigyan siya ng opportunity to respond. So how would that affect po your take on the proposed OVP budget, sir? Kasi wala na confidential fund, sir, pero iba, sir, tinitingnan nyo din yung past, yung paggamit ng pondo in the past. Sa Senate, although nag-hearing kami using NEP figures, yun eh. Ang formal na iti-take up namin sa floor would be the committee report ng aming Committee on Finance na ang kanya namang ipaprocess ay yung General Appropriations Bill na galing naman sa House. So, that means mag-uumpisa kami most likely sa mas maliit na halaga. Hindi doon sa presented ng NEP na 2 something billion. Ito yata less than a billion na. So, yun po pag-uusapan namin. Ako naman, at least hindi na pinag-uusapan ang 1 peso budget o 0 budget. Na tama naman. Hindi mo naman sinizero ang Office of the Vice President. Dapat bigyan mo ng sapat na budget yan to operate as the Office of the Vice President. Ulitin ko, ano ang mandato ng Office of the Vice President? To prepare the Vice President to be President at any time. That is the main. Ano ka nga eh? Spare tire ka nga eh sa ating governmental setup. Spare tire ka Vice President. Pero mabigat ang responsibility mo. Pag ma-flat, ready ka maging presidente. Yan, yan ang paghandaan. Any other questions? Ito na lang po sa drug war probe. Paano po ba magiging structure? It will be the Blue Ribbon, it's go a subcommittee, and then when do you plan to start? Ano po ang yung magiging focus? Ito po yung nalaman kong plano, no? Kasi naka-break ang Senado ngayon. Ang rules namin, only the Senate Blue Ribbon can hold hearings even if walang referral from the plenary. So yun ang ina-apply yata ni SP Cheese na rule. Kung gusto ng ibang senador na magka-hearing kami during the break, only the Senate Blue Ribbon Committee can do it. But what is kung yung chairman or chairperson ng Senate Blue Ribbon has no time during this last 2 weeks of the break, she can always form a subcommittee. Ginagawa ko rin naman yun as chair of the Justice Committee na subcommittee. And I think she will be forming a subcommittee. Nung usapan nila ni SP Cheese, and she will be naming me as the chairman of the subcommittee. And kung gagawin po ni Chairperson Senator Pia Cayetano yun, tatanggapin ko po yung designation ko. And then, that means ginagawa namin ito so that we can hold the hearing in this coming 2 weeks. So dapat, yun po ang gagawin natin. We will have to fast track everything. At kung ma-formalize na lang muna lahat, then I will have to fast track everything. I will now, tatanungin ko sino ba ang nag-file ng reso na ito. Tatanungin ko yung senador na yun. Okay, sino ang resource persons na sa isip mo? And then magre-research din kami ng sarili namin. Mag-imbita kami ng resource persons bilang subcommittee in coordination with the mother committee, ang Senate Blue Ribbon. But we will make it a realistic list. Huwag yung sobrang dami ng inimbita, imposible naman din mapasalita sila or matanong sila sa ilang oras ng hearing. So we will be realistic with our approach. Okay? Ito ginagawa lang natin dahil kung gusto talaga ng mga senador na mag-hearing kami during the break. Pero pagka-resume na kami, we can always hear the resolution na may final na isang senador na resolution, and it will be referred to the proper committee. Pwede pa rin sa Blue Ribbon, pwede rin sa Justice. Pero iwasan na siguro namin nga yung public order kasi nga yung chairman namin, si Senator Bato, nababanggit kasi ang pangalan na doon sa naunang investigation ng House. So
It's either kahit anong term na gamitin mo, delikadesa, or custom, or tradition, marami ng dahilan na wag siya ang mag-chair. But as a member of the Senate, attend siya. Kung gusto niya. Sir, may urgency ba para i-president ng Ako kasi, ang sinasabi ko lang sa mga colleagues ko, ready ako. Kung sa tingin nila may urgency, sila ang magsabi kung may urgency. And siguro kung if there are 2 or more senators interested in this subject matter, I will, pwede ko nang sabihin na, sige na, marami-rami na ang interesado and it's urgent din i-hear natin.